Okay, so maganda at mainit na tanghali sa mga kalapatid at mga kabida. Mag-update lang po si Kuya Ranz sa atin pong naipangako na parapol. Yung aking na-announce noong February, kung di ako nagkakamali. So, ito na po ang ating update sa atin pong ipaparapol. Ayan, nakikita nyo. Nakikita nyo na ang Pag-asa. Ayan. So, ayan po. May anak na po ang ating ipaparapol. At tingin ko, sakto ito sa birthday ko. May 25. Wow! Ang mga ano na po ito na nasa 27 days old na ito mga to sa aking kaarawan. Ayan, so bibigyan ko kayo ng history sa mga ibon na ito para mas ma-appreciate po ninyo yung mapapanalunan po ninyo sa inyong pong nalalapit na regalong parapol mula kay Kuya Kabida. Ayan, so good mid noon, tanghaling tapat, isang magandang araw ng linggo sa ating lahat. Ayan, kahapon nakita nyo dun sa, kung nakasubaybay kayo sa aking Facebook channel, ako ay binati ng maligayang karawan ng ating mga magagalang na waiter sa Vikings. Dahil po nang pumasok kami doon ay nagtatanong kasi sila kung birthday ng mga magdadine o kakain doon sa kanilang restaurant. Of course, we told them na ako ay papalapit ng birthday, which is this May 25 nga po. So, speaking of birthday, hindi po ako pwedeng tumakas sa aking nabigay sa inyo na pangako. Walang iba kundi yung ating parapol. And as you can see, yung pinakita ko sa inyong video kanina ay may anak na, yung ating pong Reiso at yung kanyang pares. So ngayon dinampot ko po yung mga ibon. Dadamputin ko isa-isa. Hawak ko na tong isa ngayon, yung sire o yung tatay ng inyong makukuhang parapol. Ito po walang iba kundi si King Philip. Ayan, si King Philip po ito. Ito po ay Philippines. Yung bloodline po na pinagmamalaki ni Sir Jaime Lim, na may crack 52 at may Koopman. So, ito po naglalaro ng three-way cross na ibon. Ano po ang kanyang winning history? Of course, marami po ito sa loft ni Sir Jaime Lim. Kasi ito po yung mga line ni Mustang Sally, yung famous na Mustang Sally ni Sir Jaime Lim. Yung kanyang CG Koopman din, yung Gerard Koopman niya, of course, yan. Yeah, established na yan sa kanyang loft. So, ang po nito, ang mga lolo at lola po nito ay parehas po na OLR champion. First overall champion and second overall champion. Alam ko lahat nanalo sa RMC. Ayan. At ito po, good news sa makakakuha ng anak po nila, ng anak ng ibon na to, yung akin ay pangako. Meron po na napatunayan na ito as a breeder. Naganak po ito ng isang overall champion din sa kakatapos lang din na OSM, OLR South Race, yung hanggang Matnog. At ako po ay may pagmamalaki ko rin na ang ibon na yon na anak nito ay isa para sa akin sa pinaka magandang ibon na nabreed ko dito sa loft. Walang iba po kundi si Shalom. Yan. Si Shalom po ang anak niya. Si Shalom ay superset winner. At ano po din siya? Knockout champion. I think dadalawa lang sila na nag-clock among 1,000 birds nang mag-umpisa ang karera.
25th overall, no, complete clock po si Shalom. Yan. Napakahirap din po ng karera na sinalihan ng anak nito, si Shalom, dahil po hanggang sa last lap ay napakalalayo po ng agwat. Nag-average po ng 180 to 200 kilometers yung gap nung bawat laps ng karera na sinalihan ng anak nito. So napakaswerte po ng makakakuha dahil po napakaganda ng linyada na ito. At hindi lang yun, proven ang lolo't lola, ang mga lahi ng ibon na to. Yan, i-mention ko dito yung mga lolo't lola niya kasama yung peds ng ibon na to. May pedigree po ito. At of course, lalong nakaka-excite dahil ipapakita ko sa inyo kung sino ang pares ng ibon na ito. Ayun, I'm back. Op, ang lakas. Sorry at ikaw ay nabala ko sa iyong pugad. Sige po, para hindi siya masyadong may stress. Without much ado, ipinapakita ko po sa iyo ngayon ang kapares po ni King Philip. Walang iba kundi ang napakagandang ibon mula kay Rolas Acero, ang Hoymans Cross Kittel ni Maestro Reiso. Totoo po yung narinig ninyo. Both parents po ng ibon na ito ay galing kay Maestro Reiso. Galing po mismo sa idolo natin dito sa PHA, si Maestro Reiso. Isa po ito sa pinakamahal na ibon na nakuha ko kay Rolas Acero. Yan. Napilitan siyang i-out ito sa akin at hindi ko tinanggihan. So gaya po ng aking pangako sa inyo, papatikimin ko kayo ng magiging anak ng mga Reiso na nakuha ko. At ito na po yung pagkakataon. Yung dalawang anak po niya, wala akong ititira sa akin, gaya ng aking pangako. Yun ang aking magiging birthday gift sa sino mang mananalo dun sa ating parapol na gagawin on my birthday, May 25, 2025. Napakaswerte po ninyo. Napakaswerte ninyo dahil both parent po ng makukuha nyong ibon ay proven. Ito po ang daming napatunayan. Ano po? I think ito po yung line ni Master Reiso na 6 times first overall champion. Ulitin ko po 6 times first overall champion. 6 na beses na nag first overall champion. And ay cross pa sa kanyang Hoymans. Ang Hoymans po, for all you know, ay isa sa pinakamatulin po na ibon na kumarera sa mundo at dito sa Pilipinas. At lalong higit pa, nadagdagan pa yan ng napakahusay na line, yung Kittel. Alam naman natin ang Kittel, ano, sa mga talagang enthusiast na nakatutok sa mga updates and development of bloodline dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kittel is also one of the best when it comes to speed. So yan, ang ganda ng pag-uumpisa ninyo. Napakaganda. Kung sino makakakuha ng dalawang anak nito ay napakaswerte po ninyo. So ito po, para makita po ninyo, no? Ayoko sana damputin pero kailangan kong ipakita sa inyo. Napaka-healthy po ng mga inakay. Nagagripa siya, dumumi pa yung isa. Napaka-healthy po nila. Napakalulusog. Kilala ko po si King Philip sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. The reason why nag-champion ang kanyang anak ay dahil napakahusay niyang magsubo at mag-alaga ng kanyang mga supling. Additional information po, nang isinali ko po yung anak po ni King Philip na dalawa, si Shalom at saka yung kapatid niya, dadalawa lang po yun na isinali ko. Yung kapatid po ni Shalom actually nakarating pa ng third lap. Hindi lang po umabot ng last lap. Nakarating po siya ng semifinals kumbaga. So ganun po kagaling yung linyada rin ni King Philip na nai-cross pa sa ibon ni Maestro Reiso. So ito po yung napakagandang mga young bird natin. Titigan yung maigi. Magkamukha. And napakaswerte ng makakakuha. Ayan. So
bago ko ibalik yung mga ibon na to, gusto ko lang po sa inyo na inform na hindi na po natin pwedeng dagdagan pa yung mga kalahok dahil po, to be fair, nagkaroon po tayo ng mechanics nung nakaraan na mga buwan at yung mga nag-comment doon base sa aking requirement, sila lang po yung magka-qualify doon sa ating parapol. Nag-comments na rin yung ating mga kalahok at matagal na po na tapos yung qualification para sa parapol na ito. So sa mga hindi po nakasali, ay huwag nyo pong alahanin dahil hindi naman po ito lang yung pagkakataon na magpaparapol si Kuya Kabida. Marami pa po tayong pagkakataon na magkakasama-sama para mag-share ng ating linyada. Ayan. So hanggang dito na lang mga kabida, mga kakwento. Maraming salamat po sa inyong pag-aantay sa ating mga umaasa na mga kalapatid sa kabida. Wishing you all the best sa napakagandang mga ibon na ito. So thank you and happy Sunday everyone.